Kayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? So, nung nakaraang linggo din po ay nagkasakit po ako nung galing po ako dito. Nung pauwi na po ako, nararamdaman ko na sabi, hindi maganda ang pakiramdam ko. So, halos isang linggo po, nasa bahay lang po ako. 2 araw lang po yung pinasok. Ayun. So, dahil sa kabutihan ng Diyos ay narito po ako ngayon sa iyong harapan at pinagaling ng Panginoon. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Ano po? So, yun. So, yung ating tema po ngayong umaga ay The Secret of Blessing. Ayan. So, kung na-imagine nyo po, ilan po ba yung gates ng heaven? O pintuan? Sino po ba nakaka-imagine? Sige nga po. 2. Sa akin din yung pastor, 2 daw po. Sino pa po? Ayan. Yun. Sabi niya, 4 daw. So, mayroon po ba? Ilan po? So, ang pintuan po ng langit ay 12. Ayan. Ayan po. 12 tribes. Tama po? Ayun. So, ang sabi po doon ay 3 sa silangan, 3 sa timog, ayan, at 3 sa kanluran. So, 4 po siya na tagtatatlo sa bawat panig ng daigdig. Ayun. Yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. At ang foundation po nito ay ang 12 apostles. Ayan po. So, bakit kaya sila po yung ginawang foundation ng Panginoon? Mayroon po ba kayong idea? Bakit kaya? Bakit sila po yung nakalagay sa pintuan? No? Kaya pagpasok mo sa pintuan, naroon yung kanilang mga pangalan sa bawat pinto. Ayan. Yung 12 apostles. Hindi po ba kung tingnan po natin sa Old Testament, hindi naman sila po yung 12 tribes. Pero, sa ating panahon, ay sila na po yung 12 tribes na tinutukoy. Bakit? Nag-pull away po kasi yung mga chosen people. Yung first coming. So kaya, sila po yung naging foundation sa bakit sila po yung nagtagumpay ng first coming. Sila lang po eh. Sila po yung nagtagumpay noong first coming. Kaya kung babasahin natin mabuti aralin ang banal na kasulatan, ay makikita natin na sila po yung first resurrection sa banal na kasulatan. Nakuha? Na siyang sa huling panahon sila isasama sa lingkod ng Diyos sa konting panahon para tapusin ang trabaho ng Diyos. Nakuha? So ibig sabihin yung mga 12 tribes na yan ay yung kanilang spirit sasama doon sa mga lingkod ng Diyos para tapusin sa konting panahon yung trabaho ng Diyos. Ayan po. So, bigyan ko lang po ng konting background po yun. Pero hindi pa yun yung ating pag-aaralan. Ayan po. But, connected po. Ayan po. So, kaya po yung ating main reference po ay Revelation 21, verse 1 to 27. So, pababasa po natin kay sige po, kasi napakahaba eh. Kaya siya pinagbasa ko. Ayan. Revelation 21, 1 to 27. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila
at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at sila ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatamis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Sinabi rin niya sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakantam at magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, at mga sumasamba sa Diyos, sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawan na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa mga 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sinabi niya, "Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babae mapapangasawa ng kordero." Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu. At ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit buhat ng Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwatian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper at sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalan sa bawat pinto. May 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ay ng lungsod ay may 12 pundasyon na nakasulat sa mga ito. Ang mga pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod. Gayon din ang pinto at mga pader nito. Parisukat ng ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ganon din ang luwang. Sinukat na anghel ang lungsod at ang lumabas na sukat ng lungsod ay may 2,400 kilometro ang haba at luwang. Gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito. Ayon sa panukat na dala ng anghel, may batong asper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Asper ang una, sapiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ika-4, onis solito ang ika-7, ikalima, cornalina ang ika-6, crisolito ang ika-9, chrysopraso ang ika-10, jacinto ang ika-11, at amethysta ang ika-12, perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa isang perlas, purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Wala akong nakitang templo na lungsod sapagkat ang nagsilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos ng makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon, at ang kordero ang siyang lawan. Sa liwanag nito ay lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ang mga hari sa lupa at ang kanyang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasapit doon ng gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling.
Sa mga tao lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kaldero at mga kapasok sa lungsod. Amen. Amen. So, maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po na hayaan mo nga, O Diyos, na sa umagang ito ay makarinig kami ng iyong mga salita mula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po kami, Ama, na maunawaan namin mabuti ang mga salita mo, Panginoon. At saka ikapitong araw na ito, hayaan mo nga, O Diyos, na kami maninisan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Tungod sa among dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, saan po tayo nabibilang ng tribe? Ayan. Sino po ba? Mayroon po nakakalam? Sino po yung, saan po tayo kabilang ng tribe? Sino po? Jan. Sino po? Sige lang po, sagutin. Tatama ko naman po kung hindi nyo masagot. Saan po tayo kabilang ng tribe? Sa ating panahon? Jan tribe po. Kasi si Jan po ito na nagsasalita. Siya po yung binigyan po ng pangitain ng Diyos. Ito po. Kay Jan po pinasulat habang dinala siya ng Espiritu. No? Pinasulat kay Jan sa pamamagitan po ng Panginoon. So kaya po, Jan tribe po tayo kabilang. Kaya kung titignan po natin, ano po sabi doon? Sa bawat pinto ay mayroong pangalan na tribes. Tama? Sabi po doon, sa bawat pangalan, sa bawat pinto. So, napaka-exciting po ba? Sa karya ng Diyos? Paano niya po pinakita ang mga bagay na kayamanan na ito po yung tunay na yaman na ibibigay po sa atin. Pero po, ganun po ba ito kadali? May proseso po. Tama? Bagong langit? Wala na po yung dating lupa. Wala na rin po yung dating langit. Bagong langit. Yung tinutukoy po dito na dagat, yung po ay pumapatungkol po yun sa world. Naalis na. Pumapatungkol po yun sa buong mundo. At yung mangkok na tinutukoy po dito, na puno ng salot, bago po bumaba ang karya ng Diyos, ay i-judge po yung Babylon. Yun po yun, yung nasa mangkok na salot, ibubuhos niya. Bago po bumaba ang karya ng Diyos. So kaya, kung titingnan po natin na sinasabi po dito ng mga pangako, ay perfecto na po. Wala nang pagluha. No po? Wala nang kahirapan. Hindi ka nang magugutom. At binanggit din po dito na walang templo na nakalagay doon. Sapagkat ang Diyos ay ang templo. Sabi niya po. At ang Diyos ang liwanag. Tama? Sinabi po diyan. At wala, hindi po daw isasara ang pintuan sa buong maghapon. No po? Mananatili siya. So ito po yung tunay na pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga po yung ating tema ay secret of blessing. So ibig sabihin, may mga sikreto ang mga pagpapala na dapat natin tuklasin at malaman ang mga sikreto. Sapagkat hindi po napakadali. Kaya nga po inahalin tulad po ang paghaharing ng Diyos na sa panahon din po ni Noah. Matutulad din doon daw po ang pagdating niya. So ibig sabihin, hindi po napakadali. So mayroon po tayong gagawin na dapat ang ating pananampalataya po ay nananatili. Hindi po nagbabago. At nalalaman natin yung mga sikreto
sa ating panahon. No? Inaalam po natin mabuti kung ano ang mga bagay na ito para hindi po tayo maiwanan. Sapagkat ang ating pananampalataya sa huling panahon ay hindi po simple. Kung paano po nangyari yung first coming, ganun din po sa second coming. Meron din po task. So ano po yung task ng first coming? No? Aralin nila yung mga propesiya. Pero ano lang po ang kanilang naunawaan? Yung mga physical na batas lang po. Pero yung deeper understanding ng mga word ay hindi po nila naunawaan. Kaya pagdating ng katuparan ay nag-fall away po sila. Sino po yung nag-host ng panahon? Sino po yung prepare the way na tinutukoy po? Si John the Baptist po. Napakalaki po yung papel niya na tutuusin. Pero siya mismo ay nag-fall away. Na po. So nakakalungkot, hindi po ba? Na kahit ang isa po sa atin pwede po mag-decide. Po, hindi natin siseryosuhin yung ating pananampalataya. Ano po? Dapat po, bigyan po natin ng mataas na pag-unawa. Tingnan ho natin yung kabuuan. Ano po? Sapagkat hindi biro ang ating pananampalataya sa ating panahon. Ano po? Hindi po biro. Minsan po ay nakatuon ho tayo sa mga sulit na rin sa buhay. No? Sa kabi-kabila ng mga nangyayari. Lalo na po ngayon sa ating panahon. Magulo po yung pamahalaan. Tama po? Kaya, saan po tayo aasa? Sa Diyos lang. Ano po? Hindi po makakatulong sa atin. Parang nawawala na ng kumpiyansa ang mga tao. Bakit? Sila mismo, no? Nag-aaway-away dahil sa kapangyarihan. So, anong pinapakita? Ganon kasi si Satanas manggulo. Ini-insist niya yung kapangyarihan para doon magbumaling. Subalit, ang mga kapangyarihan niyan ay lilipas, mawawala. Di po ba, sabi po ng malalang sunatan, all things are passed away, but my word will never pass away. Hindi po mawawala. So, hindi po ba? So kaya hindi po dapat tayo umukos kundi sa ating pananampalataya. Kaya yung point number 1 po natin ay trying to know the truth. Dapat talagang subukan natin mabuti. Huwag natin subuan ang mga salita sapagkat ito po ay para sa atin. No? Kung minsan kasi kapag nahihirapan tayo, ay ayaw ko na nga dyan. Parang ang hirap, hindi ko kaya. No? Hindi mo pa nga nasusubukan, ay nangangayaw ka na. Amen? Ang pinapakita lang sa atin ng Diyos ay gawin natin, sundin lang, tiyak po ng magiging banayan ang lahat. Yun po. Si Aaron nga po, nung inutusan siya ng Panginoon, no? Hindi po siya marunong magsalita. Nauutal. Pero sabi ng Panginoon, ako ang magsasalita para sa iyo. Maging si Moses. Di ba? Kasi ang tinitingnan po natin yung hirap na agad. Hindi natin nakikita yung gagawin ng Diyos. Kaya nangangayaw tayo. So kapag nangangayaw, ikaw ang talunan. Tama? Kaya wala pong talunan dapat sa mga mananampalataya. Totoo na mayroon pong sakripisyo. Pero ito po yung paraan. Mayroon po bang ibang paraan para makalapit sa Diyos? Maliban dito? Wala po. Ito lang po. Ito lang po yung dapat gawin. Ang sabi nga po sa Proverbs 12 verse 27 to 20, hanggang 28, hindi makakamit ng tamad ang kaniyang hinahangad.
Ngunit ang nagsisikap ay lalong may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. So ayun po, kailangan lang pala kunting sipag, no po? Kunting tiyaga, no po? Kaya ako nga po, titingnan ko po, kung titingnan niyo po sa akin, hindi ko talaga kaya-kayanin. Dahil hard working po ako. Lalo na po sa ngayon. Iba na kasi yung galawan ngayon sa trabaho. Magmula po nung nagka-pandemic, iba na po yung lifestyle ng pagtatrabaho ngayon. Po, hindi katulad dati, babanjing-banjing lang. So ngayon po, hindi na po. Napakahirap na po ngayon. Nag-upgrade po yung pamahalaan, no? Yung labor. Employment natin. Lalong tinaas yung antas ng paggawa. Kaya ganun po. So kaya po, kung titignan ko po yung sitwasyon ko, ay nasabihin ko, hirap naman yan. Pero hindi po ako doon nakatingin eh. Hindi ko po tinitingnan yung hirap. Ang tinitingnan ko po, kung paano ko po masusunod yung kalooban ng Diyos. Ganun lang po. Huwag natin isipin yung hirap. Kasi once nauna po yung hirap na iniisip po natin, hindi po natin nagagawa yung mga bagay na yun. Ano po? Hindi po natin kayang gawin. Sapagkat naunahan na po. Hindi po ba yung unang inutusan ni Moses? Manmanan mo nga doon kung para malaman natin kung gaano kalalakas yung kalaban. No? So kaya yung una pong sinugo ay pagbalik po masamang balita. Ay naku, hindi natin kaya yun. No? Malalaking tao yung naroon. Alam mo sabi? Diniscourage niya po yung bumbo. Amin o ba? So dapat hindi po ganun. Ang titingnan po natin kung paano gumawa ang Diyos. Hindi po yung ikakalumbong natin. Kasi hindi po tayo papatingan kung hindi po natin kaya. No? Lagi pong nakaalalay ang Diyos. Kaya po ang tao, siya po yung pinuprove ng Diyos sapagkat siya po yung nasa flesh. Ang Diyos po yung Spirit. Tama po? So, sumasalin po sa atin kapag ginagawa natin yung trabaho ng Diyos. Kaya po, tayo po yung po. So, kaya mahalaga po na unawa natin kung paano gumawa ng mga bagay na ito para makuha natin yung mga pangako ng Diyos, mga pagpapala niya. And Romans 10 verse 13 to 15, sabi niya po, dahil sinasabi ng kasulatan na maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinubok? So tingnan po natin yung sinubok. Tulad ng nasusulat o kay ganda pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ayan po. So, ibig sabihin, may naka-specify din po. So, kung titignan po natin, meron din po palang sinubok. So, hindi po pala basta-basta lang din saan tayo makikinig. No? Meron din po palang sinubok. So, kaya kung titignan po natin, ang mga bagay dito ay binigay kay John. Tama po?
sitwasyon. Titingnan po natin yung sitwasyon po ng pagkabigay kay Jan. Siya po yung, nung time na yun, dinala po siya doon sa Patmos para patayin. Tama po? Para patayin po si Jan ng mga Romans. Nahuli po siya kasi nakabilang po siya. So yung Patmos po, kung ating imagine, wala po doon nabubuhay na tao kapag naroon ka. Tsak, mamamatay ka po. Bakit? Ang lugar po na yun ay maraming mababangis na hayop. No? Tsak po, pupulutanin ka doon. Kakainin ka ng buhay. Pero ano po ang ginawa ng Diyos kay Jan? Ipinakita sa kanya yung mga bagay na mangyayari sa ating panahon. Yun po yung ating nabasa kanina sa Revelation. Pinakita sa kanya. So dahil, paano po mangyayari na wala na si Jan? 2,000 years ago, patay na po si Jan. Amen? Wala na po siya sa ating panahon. So sino po yung magsasalita? Mayroon pong pinili ang Diyos. Kung titingnan po natin, nasa Revelation yung wise and faithful servants. Siya po yung pinili na nakatala doon. So, ibig sabihin, mayroon po nagpapayag sa ating panahon. No? Nadadaloy sa atin. No? May nagpapayag. So, yun po yun. Sabi nga po doon ay household. Ang ibig sabihin ng household, plural po siya ay sa mga simbahan ipapahayag ang mga salita mula sa Diyos. Yun po yun. Pangalawa po, crown of life. So, napakaganda po. So, pertaining to, sa vision po siya. Crown of life. Pero kung titingnan po natin, ito po yung nagtagumpay dahil po sa sobrang hirap. Ano po? Prophecy po kasi ito. Yung nakakuha ng crown of life, nang pinatay po siya habang tumutupad sa kanyang pananampalataya. Habang tumutupad po sa gawain ng Panginoon. Kaya, nagkaroon po siya ng crown of life. So, ang hirap po, no? Napakadali po ba ng mananampalataya? Hindi po ba? So, mayroon po ba tayong pamimilian? Kung nangangayaw ka, ano po mangyayari sa iyo? Amen? Wala po eh. So, kaya gagawin po natin ng talagang pagsisikapan po natin. Kasi wala naman po tayong choice. Kung hindi po natin gagawin, madidisip ka. Tama? So, gagawin po natin. Ayon po sa abot ng ating makakaya. So, ganun po yung pananampalataya dapat. Yung kaya po natin. Ano po? Gagawin po natin. So, ibig sabihin, ganun po pala, hindi po na ito basta-basta makukuha. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian kung hindi po nakasulat sa aklat ng buhay. Yung pangalan natin. Tama? So kami po may practice nung nag-aaral po ako, mayroon pong talaan. Pinapractice po kasi ito eh. So kung paano po, nung nag-enroll po ako, yung mayroong talaan po ng buhay. Yung po. Ang talaan ng buhay po, pwede rin po mabura. Ayon po sa Biblia. Depende po sa ating pananampalataya. Ayun po. Depende po sa ating pananampalataya. So, crown of life. Ang sabi po sa John 15, verse 1 to 4, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama, ang tagapag-alaga. Inialis niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga na namumunga upang mamunga pa ng lalo sagana. Nililinisan na kayo,
nilinisan na kayo sa pamamagitan ng salita. Sinasabi na sinasabi ko sa inyo. Nananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sanga na hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mabubunga kundi kayo nananatili sa akin. So, ayun po yun. So, kaya nga po, yung pananampalataya, ito po yung pumapatungkol po doon sa puno na itinanim sa lupa kapag kayo lumaki ng lumaki. Pagkatapos lumaki, siya po yung puno, tama, at namunga, at dinabuhan ng mga ibon. So, pumapatungkol po ito sa kaharian ng Diyos. At pumapatungkol din po sa atin na kapag tayo nataniman ng salita, tayo po ay lalago at mamumunga. Di po ba? Kaya lahat po tayo dapat na mamunga ayon sa ang pala ng Diyos. Wala pong sunto. Hindi na pong pastor. Ang dapat mamunga. Pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Diyos. Sa ating panahon, hindi po pastor lang po ang kailangan mag-aral. Hindi na po ganun. Sa ating panahon, lahat po tayo dapat alam ang mga pangako at katuparan ng banal na kasulatan. Ayan po. Hindi po pastor lang po. Bagamat ang pastor po ay binigyan po ng atas o tungkulin. Bakit? Para mabilis matapos ang gawain ng Diyos. Yun po yung layunin ng Diyos. Kung bakit yung pastor ang tagapanguna. Bakit po? Kasi ang pastor ay madaling makalapit sa mga tao. Employees. Yun po. Pero hindi ibig sabihin noon ay trabaho lang po ng pastor. Lahat po na mayroong pakinig at dapat niya maunawaan ang bawat salita at maisagawa niya rin po ito. Yun po yung layunin ng Diyos. Hindi po ako, hindi po si pastor. Lahat sama-sama para sa kanyang kalwalatian. Yun po yung pangako ng Diyos. Kasi hindi po nakasalalay lang sa pastor yung sinasabi niya kung hindi mo naman naunawaan yung salita. Dapat isasagawa mo rin. Kasi yun po yung layunin. Yung tinutukoy po sa Biblia na mga maliliit na trompita. Kasi nakapattern po yun. Mula sa taas hanggang sa pumunta, bababa yung salita ng Diyos at ipapahayag sa bawat isa. Kaya po may tinutukoy dito na mayroong mga trompetang maliliit. Dito yun, nasa taas. So sa makatuwid, lahat po tayo dapat alam ang kanyang mga salita. Ano po yung tinutukoy na 144 na nakasilyo? Sila po yung tagapanguna na silyuhan. Ngayon, kung hindi ka po doon masisilyuhan, meron itong pag-chance dito ka sa puga. Diba? Yung 144 na nasilyuhan, sila po yung tagapanguna para may panaganap ang salita ng Diyos. Kaya nga po, marami pong interpretation dito ay sabi na, 144 lang pala maliligtas. Mali. Hindi po ba yun? Kailangan po masilyuhan yung 144,000. Bakit? Para po magpatuloy yung gawain ng Diyos at mabilis na matapos yung trabaho ng Diyos. Iyon po yun. Ano po yung palatandaan? Sa pagdating ng Panginoon, dapat po ma-judge ang buong mundo. Ano po tawag doon? Judge of Babylon. So ang buong mundo po ay pumapatungkol po sa Babylon po tawag doon sa ating panahon. Bakit po? Yung Babylon po yung
bansa po na napakasamang bansa. Ito. Kaya nung tinatulan niyo ng Panginoon, ang sabi po sa Revelation, nawala na po, nabura na po sa mundo. Pero, yung tinutukoy po doon yung naging tirahan na po yung Babylon ng mga masamang espiritu. Sabi po doon. So kaya po yung tinutukoy po ng Judge of Babylon, sa buong mundo po yun. Pero hindi po yung pagja-judge ng Diyos ay gugunawin ang mundo. Mali na naman po. So dami po nangangaral nito noon. At ito rin po yung natutunan. Sabi niya, may babagsak ng mga bituin para gunawin yung mundo. Napakalupit po, nakakatakot, no? Pinaghalo-halo po yung katuruan. Yung babagsak na tinutukoy po mga chosen people yun Mga bituin, sino po yung mga star? Nabubagsak po, yung nag-fall away. Hindi po yun yung comment na nababagsak sa buong mundo. Bakit? May mapapala po ba yung Diyos? Na siya po ang naglikha, tapos gugunawin lang? Wala pong mapapala ang Diyos. For example po, yung isang bahay na napakaganda. May daga ako roon. Gusto mong patayin yung daga. Susunugin mo ba yung bahay mo para mamatay yung daga? Hindi po, di ba? Huhulihin mo lang yung daga. Ganun po yun. So kaya, dapat ma-upgrade po natin yung ating pananampalataya. Kasi tinatakot po. Sino po may pakananoon? Si Satanas. Para takutin yung mga tao, para maligaw yung kanilang pananampalataya, yung kanilang focus. Diba? Kaya minsan po tama yung Jehovah Sabi na, paraiso ito. Di mo ba? Paraiso ito, yung kanilang pananampalataya. Kasi alam nila na hindi naman ito gugunawin ng Diyos. Kasi hindi po yun yung specification. Ang i-judge po ng Diyos yung mga walang kaugnayan sa Diyos. Diba? Walang kaugnayan sa Kanya. So, ano po yung proseso ng pag-judge? Sa pamagitan po ng salita. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung mga salita ay may tinatawag na water. Tama? May fire. Yung water ay word. Salita pa rin. Yung fire is word pa rin. So bakit binibigyan po ng object ng Panginoon? No? Gumagamit siya ng mga object para po maunawaan natin na kanyang mga salita. Yun po yung kanyang ginagamit sa pamagitan po ng mga talinghaga. Parang mayroon po tayong clue. Ano po? Kaya yung dagat po ba? Akala natin yung literal na dagat, yung pala ay mga patungkol sa mundo. No? Mga patungkol sa buong mundo. Yung dagat. At yung tukoy. So kaya kung pag-aaralin po natin mabuti, ay maunawaan natin doon. Katulad po nung sinasabi doon na may halimaw na umahong galing sa dagat. So galing nga dito sa mundo umahong sa halimaw. Amen? So kaya malaga po na nagbabasa po tayo, unti-unti po natin yung maunawaan. Kapag nagkadugtong-dugtong yung mga salita, ay maunawaan natin na ito pala yun ang ibig sabihin. So kaya mahalaga po ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Nasaan na po tayo? Crown of light. Crown of light. Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 25, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo,
ang buhay na walang hanggan. Yan. Pangako niya po yun. Kaya hindi pa pala napakadali yung sinasabi natin dati. No? Na once na tinanggap mo ang Panginoon, ay may buhay na walang hanggan na ako. Hindi pala ganun kadali. Kasi bakit naunawaan natin yung mga bagay na yun? Kasi na-fulfill na po yun ang first coming. Ganun pala yun. Na-fulfill na po yung mga salita na yun. Kaya mabilis na lang po natin maunawaan. At yun lang po yung ating naunawaan. In James chapter 1 verse 12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala. Ayan po. So kailangan pagpala. Ano po kaya pagsubok na tinutukoy na ito? Ang mga pagsubok na ito, kapag sinusubok tayo na nasa presensya tayo ng pananampalataya. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng trabaho ng Diyos at sinubok tayo. Yun po yung pagsubok na tinutukoy at napagtagumpayan natin. Kaya meron kang gantimpala. So kaya kung titingnan po natin, ganun po kahalaga na kung bakit nilikha tayo, dapat alam natin. Hindi ka nilikha dahil sa pangsarili mo lamang. Nilikha ka para sa layunin ng Diyos. Yun po yung pagbabalikan po natin ng history. Kaya ang pag-aaral po nagsisimula sa history para alam natin, paikutin yung salita. Ganun po kahalaga ang tao. Kaya tayo special eh. Ano po? Ang sabi po ng banal na salita. Special tayo, nilikha ng Diyos. Kaya dapat alam mo na may layunin ka kung bakit nilikha ka ng Diyos. At kaya nga po, kung titingnan po natin, 6,000 years ago, hanggang sa kasalukuyan natin, ay nililikha tayo. Ano po? Yan ang dahilan kung bakit po tayo nililikha. Para sa kanyang kaluwalhatian. So, bakit 6,000? Kaya ang bilang po ng creation, ititingnan po natin, ay 1. Kasi sa Diyos, isang araw, sa atin ay 100,000. Kasi ang bilang niya 100,000. Tingnan mo, kaya 600,000 hanggang ngayon. So, kasi wala pa naman po yung Sabbath day. Titignan po natin yung tunay na Sabbath day kapag naganap na po yung 700 years. Wala. Pag sinabi yung Sabbath day, wala na pong trabaho. Kasi kaya baguhin po natin yung ating pananampalataya, i-upgrade po natin yung ating faith sa Panginoon, na ito po pala yung tunay na kapahingahan. Wala ka ng pagod. Hindi ka na mapapagod kapag nangyari na po ito. After judgment of Babylon. So kaya ito po yung ating pakamit. No? Hindi na tayo tatangis. Ang sabi po sa ating binasa. Papahiran yung mga luha. Sino magpapahid? Ang Panginoon. So ito po napakaganda po ng kanyang mga pangako. Perfect po. Yung plano ng Diyos. Biro po 600 years hanggang ngayon ay iniibig tayo ng Diyos. Hindi po ba napaka bait ng Diyos na hindi tayo iniwan, hindi pinabayaan hanggang sa ating panahon? So ganun po magbuti ang Diyos. In James chapter 1 verse 12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat, sabi niya po, sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang
malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala. Hindi po ba? Yun po yun. So, ibig sabihin, hindi pala basta-basta yung mga pagsubok na sinasabi. Hindi pala ito pang physical na kapag, hirap na hirap na wala akong makain. Kala niyo po yun na yung pagsubok? Hindi po eh. Ang tunay na pagsubok kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos at napagtagumpayan natin, ito, tatanggap ka ng pagpapala. Kaya po, huwag po tayo maligaw. Ano, tatanggap ka na pagpapala. Kaya ito po yung mga sikreto ng pagpapala na dapat natin makuha. No? Napakahalaga po ng mga pagpapala ito sapagkat para po ito sa atin. No? Para sa atin. In Revelation 2, verse 10, huwag kang matakot. Sabi niya po. So, mayroon po pangako ang Diyos. Pangako na naman po ito. Sabi niya, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo na danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo. Bilang pagsubok. O, tingnan niyo po. Bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. 10 araw lang po. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalahan kita ng kuruna ng buhay. Ito po yun, yung crown of life. So hindi po ba? May pangako ang Diyos. Huwag kang matakot. Sabi niya po, basta't mananatili ka lang tapat, no? Hanggang wakas. So, ito po ng mga pangako, ito po yung mga nagtrabaho na namatay hanggang po sila sa namatay sa kanilang paglilingkod na hindi po nagbabago yung kanilang pananampalataya. Ano po? Sino po yun? Yung mga 12 disciples po, sila po yun. Kaya po sila yung naging foundation po ng langit. Kasi sila po yung isa sa mga nagtagumpay. Ano po? Sila po yung mga nagtagumpay. Gaya po ng wise and faithful servant, siya din po ay nagtagumpay sa kasalanan. Kaya siya po ang pinili para ipadaloy ang mga salita. Ano po? Ganun po yun. Ibig sabihin, kung wala kang pinagtagumpayan, paano makagamitin ng Diyos? Amen? So dapat pinagtatagumpayan yung buhay mo, pananampalataya. No? Kaya kung titignan po natin yung Bible, ang Bible po na isulat, hindi po sa lahat ng tao. Tama? Para lang po ito sa kanyang mga Amen. Kaya nga po dati hindi dito maintindihan ang mga science, di po ba? Kaya hindi po sila magkasundo. Ilang taon inaral ng mga scientists, hindi po mag-mix yung salita. Kasi kung babasahin nila, pag binasa na ng literal yung Genesis, hindi po nila maintindihan. So magtataka, matatalino sila, di ba? Pero bakit hindi na maintindihan yung Bible? Kaya hindi po nila pinaniwalaan to. Hindi naman para sa kanila yung Bible eh. Di po ba? Para sa hiliran eh. So yun po yung dahilan. Kaya sinulat po siya sa patalinghaga. Bakit? Para hindi po mahalaman ng kaaway. So kahit sa militar po, mayroong po sariling secrecy po. Sa barko po, may tinatawag po na Marine English. Iyon yung language nila sa barko. Kasi nag-training po ako may anak din. May Marine English po na tinatawag. Ibig sabihin, sila lang nagkakaintindihan sa loob po ng ship. Ganun po yun. So, ganun din po sa buhay mananampalataya. Tayo lang po dapat ang nakakaunawa nito. Sapagkat tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para unawain ang kanyang mga salita. Amen?
Di po ba napakahalaga nun? Tayo lang po ang binigyan ng mga understanding para po. Ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Amin o? Kaya mahalaga po na huwag po natin katamaran ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun po yun. Tayo lang nakakaunawa, gaya po ng isang bahay. Amin o? So sa isang bahay po, di po may pinto. At sino lang po ang binibigyan mo ng susi? Bukod po sa may-ari ng bahay. Yung membro ng pamilya mo. Amen? Sila lang. Ganun din po ang pag-aari sa ng Diyos. Yung membro lang. Para hindi mo mapasok ng magnanakaw. Yun po yun. Ganun po yun. Ayun. Point 3 na po tayo. Ayan. Eternal blessing. So kung ating aralin mo mabuti, itong eternal blessing, ito po yung mga nakasulat kanina sa ating binasa. Sa Revelation chapter 21 hanggang 27. Naroon po lahat ng mga blessing. Ako. Lahat po ng pagpapala, lahat ng kayamanan. Ano po? Andoon po. Ano po sabi? Yung daanan po ay lantay na ginto. Ano po? At naroon din po yung iba't ibang uri ng bato na mamahalin. Ano po? Kung titignan po natin, kung mabasahin po natin doon, patungkol po siya sa 12 tribes na naman. Bakit? 12 lang po yung 12 po yung mga bato na nakasulat na kanya-kanyang pangalan. Amen? Kaya, bakit kaya doon lagi? Kasi siya po yung foundation. Nakasulat. Sila po yung nagmana ng kaharian ng langit. 12 tribes lang po. Ano po. Kaya nga pumapasok mo, nakalagay yung kanilang pangalan. Kaya alam mo dapat kung sasabihin mo, anong tribes ka? Bakit kita papasukin? Eh kung hindi mo alam, yung tribes mo, baka ikapos ka, gaya nung pinanyayahan ng Diyos. Tapon mo nga yan. Hindi ko alam eh. Amin ha? So kaya dapat alam mo. Anong tribes mo tayo? Diyan. Ayun. Kasi galing kay John po itong mga salita eh. Iniyakan niya po pa po ito. Bakit? Sabi niya, kasi nakasarap po ito. Seal and seven seal. Ang sabi ko ng Biblia. Nakasarado. Bakit po nakasarap? Di po ba? Dati takot tayo magbasa nito. Amin ho ba? Kahit ako noon, nung binasa po ito, ninenervous po ako. Kaya hindi ko na binibasa po. Dati. Kasi nakasarap po siya. Ibig sabihin, kahit basahin mo, hindi mo siya maunawaan. Matatakot ka lang. Sarado eh. Yun po yun, nakasara. Iniyakan po ni John. Sabi ni John, kung wala mo makakapagbukas nito, paano yung pananampalataya natin sa ulit panahon? Ito po yun, napakalaga nito. Bakit? Sigit kami po ito na pinapatungkulan sa ating po panahon. Pero ano pong sabi doon sa 24 elder, yung mga matatanda po, sabi po kay John, huwag kang mag-alala. Mayroon pong nagtagumpay. Sino po yung nagtagumpay? Sino po? Amen. Ang Panginoong Jesus. Sabi niya, siya yung namatay at muling nabuhay. Siya po yung nagtagumpay. Kaya kinuha po ng Panginoong Jesus yung naka-scroll.
nakasulatan, na nakasilyo. Binuksan niya po. Binigay niya po sa anghel. Kanino binigay ng anghel? Yung naka-scroll. Iyon. Kay Jan po. Kaya po tayo pahayag ito. Binigay kay Jan. Amen? Yun po yung process ng pagbibigay ng salita. Naka-process. Kaya sa ating panahon, yung wise and faithful servant po yung nagpapahayag. Kasi binigay ni Jan sa magtatagumpay para po siya yung magamit at dumaloy yung mga salita. Yan po yun. Eternal blessing. Ang sabi mo sa Jeremiah 29 verse 13 to 14, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako, hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa. O, tingnan po. At pook na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa damong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Ayan po. So kasi yung choosing people, di po ba nabihag ng Babylon? Nabihag po sila sa loob po ng 400 years. Tama? Bakit po sila nabihag? Ayan, balikan po natin yung history. History na naman po tayo. Sa panahon po ni Noah, nagkasala po si Noah sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil nagkasala kayo, mabibilang ko kayo sa loob ng 400 years. So, alam po natin ito. Kasi pinapalabas po ito. 10 commandment. Yun po yung kaya nabilang ko po sila sa mahabang panahon. Pero yung pangako, yung counter at your own, sabi niya po, pag inilabas ko kayo, yun ang pangako niya, ay magiging mayaman kayo. Yan naman po yun. Yun yung first coming. Ito po. So kaya nung inilabas sila, ano po, sinamsam yung mga kayamanan doon sa mga paraon. Nangihingi sila, binibigyan sila. Bakit? Kalooban ng Diyos yan. Yun ang pangako ng Diyos eh. Kaya nung pag naalis sila doon, marami silang kayamanan. Mayaman po sila. Di po ba? Binabalik mo ba yung pangako ng Diyos? Hindi. Kaya yung pangako ng Diyos sa ating panahon, nananatili po. At ibibigay po niya ito. Mapupulbel po ang lahat. Kaya mahalaga po na unawaan natin ang tunay na mga salita niya sa ating panahon. Para hindi po tayo maligtaan. Ayan po yun. So kaya tatapos na po tayo. Yung ating conclusion po ay what is perseverance? So dapat po lahat tayo ay mayroong nagpe-persevere po tayo. Dapat nagpe-persevere po tayo. Meron po tayong perseverance. Ano po ba yung sabihin nito? What is perseverance? Ang sabi po sa dictionary, persistent in doing something despite difficult or delay in achieving success. Yun po yun. So, ibig sabihin kung ano ka ngayon, kung paano, ano yung pananampalataya mo, dapat hindi po ito nagbabago. Hindi pa bago-bago ng isip.
mananatili dapat yung pananampalataya mo. Hanggang sa mapulpil yung trabaho ng Diyos. Amin ho ba? Dapat mapulpil. Ang sabi mo sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, ito po hindi pa nangyayari. Hindi pa fulfill. Pangako po ito ng Diyos. Ano po? Kaya wag po tayong mag-inawa na gumawa ng tama. Naalala ko po yung nabanggit po nung bayan ko. Kasi minsan po kami magkita no. Pag po, sabi niya, bakit? Hindi ka nagbabago yung parang yung pananampalataya. Eh po ba? Napaka anong tanong, parang tanong ng bata. So kung magbabago yung pananampalataya, tiyak, hindi mo makakabit ito. Kasi sabi po ng Matthew 24, verse 13, ano ba? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So nawa po, meron po tayo naunawaan sa umagang ito. Nawa yung mga pagpapala na ito ay pakanaisin mo natin. Lagi natin ipanalangin sa Panginoon. No? Parang tawag ito, magkaroon po tayo ng encouragement palagi, no? Na magbigyan ng mataas na pangunawa. Kasi minsan kapag lumilipas at hindi na tayo nakapokus, doon po natin nawawala yung ating pananampalataya. Kaya doon na po papasok yung kailangan ng ating gawin yung mga bagay. So, meron po pala kaming seminar na December 15, napakaganda po ng seminar about Christmas. So, kaya po yung gusto ko, napakaganda po nito. Bakit? Ang alam po natin Christmas ay nagbibigay ng regalo. Amen? O kaya, sabi po, pagsasama-sama ng pamilya. No? Kaya yung mga nasa ibang bansa, nagkikita-kita ng Pilipinas. Pero malalaman natin po yung tunay na Pasko, kung ibig sabihin ng Christmas. So kaya nakaganda pong seminar na ito. Kaya sino pong gusto, magsabi mo sa akin at libre po. Libre po. Kayo mananawa. Yan. So tayo po yung nalangin. Sa aming Diyos na pinakabanal. Maraming salamat, Ama, sa mga salita sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na hindi lamang umpisa, kundi hanggang wakas, Panginoon, ay magpatuloy po kami. Turuan mo po kami at patuloy, Panginoon, na encourage ang bawat isa sa amin upang hindi po pa, Panginoon, bumitaw. At talaga, Panginoon, na mag-proceed, Panginoon, na yung mga salita. Turuan mo po kami, Panginoon, na may ahayag at maunawaan namin, Panginoon, na mahalaga ang nagampanan namin yung aming buhay mananampalataya. Sapagkat mayroon ka po mga pangako at mayroon ka rin mga babala na kung hindi namin magagawa ang mga bagay nito ay magiging baliwala lang din. Kaya Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kami, Panginoon, na paunahan. At Lord, hayaan mo nga po na yung aming mga pangangailangan ay maging sapat upang, Panginoon, makita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siya nangunguna at gumagabay sa amin. Lord, maraming salamat po.
Samang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na ang tagapagligtas. Amen.